Nung ako po ay napagsabihan na magsasalita ako sa ngayong hapon na to sa inyong sa harapan nyo, ako po ay nabigla dahil naisabi ko na lahat ang gusto ko sabihin. Gusto ko sabihin, iisa lang ang best friend ni Rodrigo Roel Duterte. Ang best friend niya, kayo, lahat kayong Pilipino. Labanan to. Porta naman ay tingog sa mga suporta. Tapang kung hindi kayo ang mga Pilipino, nakitang-kita kong pinagsilbihan niya ng tunay na may tapang at malasakit. Tapang dahil sa lahat ng bagay na dapat gawin tulad ng pagpapalaganap ng peace and order, laban sa droga, korupsyon, laban sa tanimbala, pag-ayos ng kalikasan at tinatawag nating independent foreign policy ay ginawa niya para lamang maprotektahan ang bawat Pilipino. Malasakit dahil inayos niya ang problema ng mga Pilipino. Mabigyan ng bawat isa na tamang healthcare, pabilisan ang pagproseso at pagkuha ng passport at patagalin ng 10 taon ang visa nito. Bigyan ng tamang edukasyon ang batang Pilipino, ayusin ang mga paliparan at daungan ng mga barko sa inang bayan sa halos lahat ng magagandang lugar para maayos ang turismo. Tamang pakain, doblehin ang mga sahod ng mga sundalo at kapulisan, simpleng pagpapahaba ng driver's license sa 10 taon at marami pang iba. Higit sa lahat ay nilabanan ang COVID sa mabuting pamamaraan. Sa totoo lang, bukas, halos 4 na taon lang ang nagawa niyang trabaho sa pagkapangulo. Dahil sa 6 niyang taong panunungkulan bilang Pangulo, matapang niyang inatupag ang epidemyang COVID na nalagpasan natin noong patapos na ang kanyang termino. Ito, buhay tayo, kaso meron tayong bagong sakit. Ang nawawalang sigla ng Pilipino. Dahil sa walang nangyayari sa 4 na taong paninindihan ng kasalukuyang administrasyon, huwag na natin pag-usapan yun at kitang-kita naman natin ang mga nangyayari. Unti-unti nang nilalabas ng taong bayan ang tunay na nararamdaman nila na naipakita ang resulta noong huling eleksyon. Napakarami kong kwento at mauubos ang oras ko dito pag pinag-isa-isa ko ang kanyang nagawa, pero magbibigay ako ng iilan at sari-saring kwento sa bawat isa. Sa passports, alam nyo, nag-iisang buwan pa lang siya Pangulo, napadaan siya sa may foreign affairs. Nakita niya, ano yung mga taong yan? Bakit sila pumipila? Ang sabi sa kanya, Sir, pumipila yan para sa passport. Bakit sila kailangan pumila? Kailangan, dapat ibigay na lang ng gobyerno yung passport na yan. Tama. Ayun. Sabi niya, sa loob ng 2 linggo, gusto ko na wala nang pumipila para kunin ang kanilang passport. Natupad ho yun. Sa airports at sa mga daungan natin, sabi niya, gusto ko ayusin natin lahat ng paliparan at lahat ng daungan ng barko. Kawawa ang Pilipinong tao. Wala tayong magagandang airports, wala tayong magagandang daungan, pero napakaganda ng ating mga tanawin. Pinagawa lahat sa loob ng 1 taon. Ang PGH, isang araw bumisita siya sa PGH, tinanong niya mga doktor, ano ang mga kailangan natin dito? Sabi sa kanya ng doktor, kailangan ho namin ng pera at walang nangyayari dito. Tinawagan niya isang tao,
kaya mo ba magbigay ng 100 milyon para sa PGH? Sabi ng tao, yes sir, bigyan mo na 100 milyon. Sabi niya, hindi 100 milyon ngayon, 100 milyon buwan-buwan. Yes! Tinigil nila. Nung Amazing! Wala na tayo sa posisyon. Sana all. Isipin nyo, 100 milyon, may sakit ka, pwede ka nang pumunta sa ospital, may gamot ka na, mako-confine ka, libre lahat, nawala. Ang Boracay, sabi niya sa akin, Bingbong, kaya ba natin sarahan ng Boracay? Sabi ko, bakit? Marami parang sama na ng itsura ng Boracay. Sabi ko, bigyan mo ako ng 2 araw, pag-aaralan ko. Aba, nung hapong yon, sa cabinet meeting, hindi ko na napag-aralan at sabi na, sarahan ko yan 3 araw from today. Ngayon, nakita na natin ang ganda ng Boracay. Yes! Sweldo ng mga men in uniform. Yes. Maraming mga finance men ang nagsabing huwag niyo ibigyan, mahihirapan tayo. Sabi niya, hindi. Naibanggit ko na yan, naipangako ko yan, ibibigay ko yan. Binigay niya. Yes! Salamat Ang tayo. driver's license. Ayaw, saan si Minchi? Sabi ko sa kanya, Mayor, may naibigay kayo sa mga taong bayan ngayon. Ano yun? Sabi ko, itong driver's license, 10 taon na. Bakit? Nasabi ko ba yan? Oo, ang sinabi niyo, bibigay niyo gagawin 10 taon. Isa ako sa mga beneficiary ng driver's license. Sabi ko, Mayor, tingnan niyo yung driver's license ko hanggang 2032. Patingin. Tinignan niya, kunan mo akong picture. And then, sinungaling niya yung driver's license ko, sabi niya sa akin, buhay ka pa ba sa 2032? Sabi ko, Mayor, huwag mo naman akong papatayin. Tanungin mo lang kung marunong pa ako magmaneho sa 2034. Iilan ito sa mga kwento na aking mapapaabot sa inyo. Marami pang iba. Hindi po yan yun mga kwento. Totoo po yun. Ang Pilipino at ang kapakanan ng bawat isa ang parating nasa ulo niya. Alam nyo, to be exact, 72 days na si PRRD sa kanyang piitan. Hanggang ngayon, ang prosecution sa ICC ay humihingi pa ng panahon sa pagsusumiti ng kanilang ebidensya. Hindi siya pinapayagan tumanggap ng mga bisita na hindi ang Council of Records Ayaw ma-live at ang immediate members ng kanyang family. Hindi biro ang pumunta ng Netherlands magbuhat sa ating bayan. Napakarami mula sa Pinas at sa iba-ibang parte ng mundo na gusto siyang mabisita, pero ayaw naman silang payagang bumisita. Subalit, ang prosekusyon na hanggang ngayon ay naghaharap pa ng ebidensyang isasampa sa kanya ay tuloy-tuloy ang pagdedelay ng kaso. Ngayong araw na ito, masaya tayong lahat. Dito at napakarami natin magkasama-sama. Ako, nakasama niyan dumating 72 days ago. May tuturing maswerte at masaya dahil damandam ako ang pagmamahal at suporta na binibigay ng mga tao dito sa akin ng mga Pilipino sa Netherlands at iba-ibang parte ng mundo. Paano naman kaya ang kalagayan ni PRRD na nag-iisa sa kanyang at walang kasama sa kanyang piitan dahil lamang tama niyang isinagawa ang kanyang tungkulin bilang isang pinuno ng bayan. Huwag tayong tumigil hanggang hindi natin siya maibalik Yes. sa ating bayan. Tuloy natin ang suporta, pagdadasal at pagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Bring PRRD home. Let's bring PRRD home. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bring him home! 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 Maraming salamat po, Sir Bingbong, ang pambansang best friend ni PRRD.
Ang susunod po na tatanghal sa ating stage ay ang Burning Seeds and Friends. At pagkatapos po ng Burning Seeds and Friends ay si Attorney Harry Roque. So, tinatawagan ko po ang Burning Seeds and Friends. Binigay ko kay Charlie na Sayaw na kami ng Record mo na lang. 1, 2, 3. so, tatangal sila ng dalawang kanta at ang kasunod nila ay si Attorney Harry Okay na? Roque. Okay na? Eh, ito na yung ano niya. Ayaw mag-live. Morning! You know, one lang. Gusto ka mag-shoutout? Nasa si attorney? Lalo nakaupo. Sabi mo, Sabi mo sa ganyan kanya. ang, sabi mo ganyan ang Kasi nangyayari. nag-inspection na live na natin. Okay, parang dito Hindi ka maka-ano dito. Handa na ba kayo? Yes! Dahil ngayong araw, dito Video mo na lang. sa Dahig, magsisimula na ang Bukang Liwayway. I-live day, palihog day. Ang lumabas na resulta sa huling halalan, simula na ang pagkatapos ng mga bangag. Mantakin ninyo, bilyones ang ginastos pamimili ng boto. Nagsalita ang European Union na ayuda ang ginamit pamimili ng boto. Bilyon-bilyon ang linustay. Ang resulta, bokya pa rin sila. Bokya pa rin sila. At ang pinakamasarap, ang mga walang yang WAD committee, lahat sila. Kailangan doon lang na siya. Bye-bye, WAD committee. Pero mga kababayan, napakalaking paghamon ang ating hinaharap. Ngayong patapos na ang mga bangag, handa na ba kayo? Handa na ba kayo magkaroon ng maunlad na Pilipinas? Matagal na! Handa na ba kayo magkaroon ng mapayapang Pilipinas? Yes! Handa na ba kayo magkaroon ng isang masaganang Pilipinas? Yes! Alam niyo po, ang palagi kong sinasabi, ang tunay na ang susi sa pagbabago, ang mga Pilipino dito sa Europa. Nung aking sinulong ang universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot, yan ay dahilan dahil ako'y nakatikim ng benepisyo ng universal healthcare nung ako'y nag-aral dito sa Europa. Alam ninyong mga Pilipino sa Europa ng kalusugan, karapatang pantao, obligasyon ibigay ng gobyerno, hindi palibos galing sa politiko. Alam nyo, bilang mga Pilipino sa Europa, ang edukasyon, karapatan, hindi palimos ng mga politiko. Kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Kinakailangan sabihan nyo ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga mahal sa buhay, na sa Europa, ang gobyerno nagbibigay serbisyo sa mga taong bayan, hindi ginagawang negosyo. Anong sabi ng bangag? Talagang inaamin niya na bokya sila sa eleksyon dahil sa dalawang bagay daw. Una, sobrang pamumulitika. Pangalawa, di raw ramdam ng tao ang serbisyo galing sa gobyerno. Busisiin natin, abay sa wakas, may tamang sinabi ang bangag. Dahil totoo, sobrang pamumulitika nung pinakulong ang Tatay Digong dito sa Dahig, magkakaroon muli ng Marcos Forever. Ang nangyari, goodbye Marcos Part 2. Araw na lang ang binibilang. Tama o mali? Sino ba ang nagsimula ng sobrang pamumulitika? Ang sinisisi niya, ang kanyang pinsan, ang kanyang asawa,
ang aking sasabihin sa kanya, Juloy! Ikaw ang presidente! Ikaw ang may sala sa sobrang pamumulitika dahil ikaw gahaman sa kapangyarihan, walang katapusan ang iyong pagdanais na mangurakot at magpasasa sa pwesto. Tama mali? Tapos sasabihin niya, ayaw na namin ng politika, tayo'y magkasundo na. Payag ba kayo? Anong sagot ko sa kanya? Correct. Bangag ka, alis ka. Yan ang walang takot na kasagutan ng mga Pilipino dito sa Europa. Bangag. Dito sa Europa, merong tunay na demokrasya. Bangag. Dito sa Europa, hindi mo sila masusupin. Kaya ang sagot, bangag ka, alis ka. Sayaw na naroon. Ma'am, maya-maya magsalita ka rito. Ang galing ko, mambus ka. Mas magaling ka mambus ka kaysa sa akin. Ala, katawa mo Bibigay ko sa iyo, Mike. Para ka mo'y Mas pasayawon. epektibo ka, ma'am. Tiko si Ting! Tapos, ang sabi niya, hindi raw nararamdaman ang serbisyo ng gobyerno. Diyan siya nagkamali. Kasi akala niya, merong serbisyo. Ang katotohanan, walang nararamdamang serbisyo kasi walang serbisyong binibigay. Mantakin nyo, pinagyabang 5,500 flood projects. Anong nangyari nung nag-ulan? Naging lawa ang buong Pilipinas. Yan ba ang hindi naramdaman ang serbisyo or wala talagang serbisyo? Meron ba wala? Yan ang katotohanan. Walang serbisyo. Buhay sa attorney! Pwede ba lahat kayo umuwi? At lahat kayo mambuska gaya ng ginagawa nyo ngayon? Nang sa ganon, mawala na ang mga bangag! Baka sayaw man yung karoon na. Kapit na. Yan ang katotohanan. Walang nararamdamang serbisyo, wala ka naman kasing ginagawa. Palagi kang high. Tinoo. And yet, ang sabi niya, ang solusyon, pag-resignin ang mga gabinete. Okay, lagi patong nila. Bakit Kulit kaya ko na, gabinete? hindi maputol. Sino ang dapat mag-resign? Sino ang dapat mag-resign? Ay, sa kog. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung palpak ang mga bungang kabinete, dahil palpak ang puno ng bangag. Akala ba niya? Magbabago ang Pilipinas kung bago ang gabinete, pero wala pa rin sa tamang pag-iisip ang presidente? Wale. Halika nga, umakit ka na rito, tayong dalawa na rito. Sabi niya, Ano ang pangalan mo? Tapos nagpositing. Ibang klase. Ha? Nagpasok na. Taga saan ka? Luxembourg! Luxembourg! Wow! Napakaganda ng Luxembourg. Hindi pa ako nakakarating dyan. Pwede niyo akong kidnapin papuntaan ng Luxembourg. Okay? Tapon. 4 na oras, ha? From here. Oo. At anong papakain mo sa akin? Lechon. Maraming papakain sa akin. So ang katotohanan, kahit sino pang italaga niya bilang gabinete, kahit anong ginawa ni Ante Claire, kahit anong pagsisinungaling, wala pa ring serbisyong makukuha mararamdaman dahil walang serbisyong ibinibigay. Bakit walang serbisyo? Ako po, galing ng Kongreso, nung minsan. Party list. Wala akong kontroladong kontratista, wala akong kontroladong district engineer, walang kita sa infra. Pero noong mga panahon na yon, ang sabi ng aking mga kaklase sa Kongreso, ang kupit nila, 5% sa building, 10% sa kalye. Kaya, para lumaki ang kupit, dinadamihan nila ang proyekto.
bulok na sistema, pero at least may makikita kang proyekto. Dahil kung walang proyekto, walang kupit. Ngayon, anong nangyari sa ilalim ng mga bangag? Abay, ang kalye ngayon, 45%. Ang building, 55%. Oh my ano God. lang natira para sa proyekto? 0%. Nagtataka pa ba kayo na ang mga tulay gumuguho? Nagtataka pa ba kayo hindi ramdam ng taong serbisyo dahil wala ngang serbisyong binibigay? Tama. Lahat corruption ang sabi ng aking number 1 buskador. Yes. Madam Buscador, I am now declaring you as Madam Buscador of Europe. Mami Kusiting, mabuhay. Mamaya, paakating kita rito. Nauna. Sasayaw tayo na bangan, bangan, bangan. Lahat tayo, ha? Alam niyo kung bakit? Ang balita ko, si Liza Tanas, nagngingit-ngit sa galit. Every time isasayaw natin yan, lalo na yung butot, butot, butot. Akala naman niya, Masakit na palibasa, sinampahan ako ng non-bailable na kaso na walang katuturan. Akala niya, Ako nagkaon, itigil na nagiinom na tayo ako, sa Ako kasi na akong kaon. bangat. Nagkamali siya dahil talaga Sakit ba ba gamay? papatuloy natin yan hanggang mamatay sila sa inis. Kung hindi sa overdose, sa inis. Ang mga buto. Correct? Tama. Kaya ang Pilipinas, sinuka sila nung huling halalan. Totoo po, 5 lang ang pumasok sa ating inendurso. Pero napansin nyo ba, yung mga kandidato natin, Malingaw ko na, hindi Nabi. natin mga kakilala. And yet, ang mga boto nila, halos kapantay ng boto ng mga bigating mga pangalan. Yan ang pruweba na ang taong bayan Anong na? nagdesisyon. Ang mga taong ininduso lamang ni Tatay Digong ang karapat dapat. At maraming salamat Pilipinas at lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Kaya ngayon, tayo nagtitipon-tipon at nagdiriwang dahil simula na ang kanilang katapusan. Bye-bye soon, mga vangay. Ay, salamat din na butod. So ang tanong ko sa inyo, Sakit kayo na, ha? sino pa rin ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas sa kasaysayan? Duterte! 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 Ano ang panawagan ng mga Pilipino sa Europa? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him Alam nyo, mga kababayan sa Europa, importante rin ang inyong papel sa pag-uuwi kay Tatay Digong. Bakit? Ano, laban lang din mo kinakabita. Ang Tatay Digong, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw, napadala sa ICC dahil siya po ay kinidnap. Tama, mali? Ang mga Europeans, pinagmamalaki. Sila raw ay tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Tama, mali? Ang tanong, tama ba na linilitis siya sa pamamaraan na dinaan sa kidnapping? Tama o mali? Mali po! Hindi! Bakit nananahimik ang gobyerno ng Netherlands na siyang nagpakulong, nagkukulong at nagbabantay kay Tatay Digong? Sabo yun. Akala ko ba ang Netherlands ay kampyon ng karapatang pantao? Shout out Bakit to Langga pinapayagan Chan. nilang ikulong sa kanilang teritoryo, bantayan ng kanilang mga gwardya, ikulong sa kanilang kulungan ang tao na nakidnap? Tama ba yan o mali? Kaya kailangan magsalita kayo, mga Pilipino sa Europa. Karapatan ninyo bilang Europeans na tawaging pansin ang inyong gobyerno sa malaking pagkakamali, sa malaking paglabag sa karapatang pantao ni Tatay Digong.
At kapag hindi sila makinig, baka mamaya mag-single voting din ang mga Pilipino at magkaroon ng bagong gobyerno ang iba't ibang bansa ng Europa. Tama hindi? Tama. Hindi na po magtatagal. Meron na tayong Duterte Park. Meron tayong Duterte Forest. Yes. Meron tayong Duterte Street. Maya-maya, magkakaroon na tayo ng Kingdom of Duterte. Diba? At ang European Union, magkakaroon na ng bagong pangalan, Duterte Union. Bakit? Kapag ba tumigil sa trabaho ang mga Pilipino sa Europa, mabubuhay ba sila? Sino mag-aalaga sa kanilang mga matatanda? Sino mag-aalaga sa kanilang mga pamamahay? Sino mag-aalaga sa kanilang mga anak? Sino magtuturo sa kanilang mga anak? Sino magdi-deliver at magpapatakbo ng kanilang mga truck? Wala. Huwag nilang subukan ng mga Pilipino. Dapat ang mga European walk the talk. Kung kayo talaga ay para sa karapatang pantao, dapat respetuhin ang karapatang pantao ni Tatay Digong. Tama o mali? Ako, sinisenya sana ako. Masyado na raw akong matagal. Mukha na raw akong Fidel Castro. Gusto niyo pa ba? Yes! Gusto niyo pa ba ng buska? Yes! Well, halika na, Madam Buscador. Halika rito! Hindi pa pwede. Tayong dalawa mag-ano rito. Magtatande. Magyam! Magyam! Madam Buscador Yay! from Luxembourg. Palakpakan natin. Yay! Akala mo, hindi kita tatawagin, ha? Alam mo lang yun. mo. Nasunod ka na eh. Oh, yan. Ay, huwag kang kumumpiyansa na eh. Halika na! Huwag ka na muna maghubad! Nako, may asawa na po ako. Huwag ka maghubad. Tabang! Mabalik ko, Elbet. Ayan. Habang naguhubad ang ating Madam Buscador, papunta sa entablado. Okay. Ayan. Okay na. Ha? Madam, bilib na Nagreklamo na bilib talaga maputol? ako sa'yo. Ay! Ang anghang ng iyong mga buska. Mag-ingat ka. Baka tulamin ka. Wa na Hindi putol-putol? satanas at madulas. Restart lagi dito no. Tulawin daw tayo ni Bakwa. Madam Buscadera, ano pong pangalan? Baka na lang ako kasala na. Alam sa nang From Luxembourg. Yes. I am from also in Cebu City. Ma'am, ikaw ba yung naging beauty contest ka? Bakit ganyan ka magsalita? Parang maya-maya, magbibikini ka na, swimsuit competition. Hindi. Pinaglaban ko lang si Tatay Digong. Anong mensahe niyo sa mga banga? Bumaba ka na dyan. Resign. BBM, resign. Kayo, sang-ayon ba kayo? Yes. Bring him home. Ang Tatay Digong, iuli na sa Pilipinas. Bisaya ako dong. Okay lang yan. Basta naintindihan ko sinasabi mo. So anong sigaw natin? Sinong dapat mag-resign? BBM, si Bangag. Gawin mo naman chat, nakakainis ka na ba? Hindi sila makachat. BBM resign. BBM resign. BBM resign.